Meron sila dito mga katropa na pinapaandar o CB125, winawiring nila. Kanina ko pa sila pinagmamasdan kung anong ginagawa ng mekaniko. So, ang problema siguro ng motor nila yung kuryente. Kasi kinukonvert niya na sa 4-pin CDI. So, yung CB125 mga katropa pala, pag kinumbert nyo sa 4-pin CDI, lalabas yung kuryente pero minsan hindi aandar. Tapos, pag-aandar man palyado. So meron siyang paraan dito para umandar ng matino pero hindi naman 100% maganda yung kanyang performance. Yung paraan dito para hindi siya palyado o hindi baldag yung kanyang andar, babaliktarin mo yung kanyang pulser para ma-rev mo siya pero yung performance niya iba pa rin talaga yung CDI ng CB125. So kanina pa nila ito ginagawa, pinagmamasdan ko lang. Parang gusto ko nang tulungan si tropa natin pero tignan muna natin kung anong ginagawa nila. Kung paano niya solusyonan yung kuryente. So maya baka tulungan ko siya. Dito sa motorcycle parts, Dagupan. Dahil nagtitingin-tingin ako ng magandang materyales na pang polo wave, 5 wires. At nagpapa rin sila rito, wholesale din sila ng materyales. So anong ginagawa ni tropa? Para masolusyonan niya, meron siyang kinakalikot doon sa bandang sakit ng stator, tama ba? Yung kanyang tawag dito, pulser, nirerekta niya doon sa sakit ng stator. So, itatry niya. Baka lumabas yung kuryente. Maya-maya, kausapin natin. Subukan natin siyang tulungan. Tatadyakan niya uli. Kung may lalabas na kuryente, check niya. Mayroon, wala. Mukhang wala. Hindi pa siya natutuwa eh. So, try natin tulungan mga katropa. Pababa tayo. Tignan natin. Halika, tulungan kita. I-troubleshoot natin. May battery siya, tropa? Meron. Saan eh? Dito na Nakatap na. Desolate natin. dapat kayo sa. Tignan natin yung accessories wire. Tara, patanggalin mo to. Dito, check natin yung accessory wire. Kung mayroon. Okay, good. Saan yung battery niya, tropa? Nasa loob yata. Sige, di pali. Pasin muna natin ito ay. Ay, lumabas ng kuryente eh. Nagawa na ito sa kwayan eh. Ay. Okay, good yung ground. Yung kanyang ignition coil. Ito yung ignition coil, tropa. Pulser na lang, pulser. Check natin yung pulser niya. Pulser yung problema niya. Tropa, ilagay mo nga ito dito. Tapos dito sa grid ng pulser, yung reading niya 0.2, 0.1 lang. Dapat yung reading niya, tropa, 0.240 hanggang 0.185 ganun. Pero sa kanya 0.1 lang. Grounded na yung pulser mo, boss, kaya hindi na malabas yung kuryente. Kailangan palitan ng pulser. Pwede mo palitan, tropa, pang XRM. XRM kaya Wave 125. Wala. Pulser lang. Alser lang. Pero kung wala kayong makuha ang pulser, maobliga kayo na buong stator. Pero kung may pulser, 180 lang yung pulser eh. Oo, mas makakamura kayo nun. Ito yung kasama ni tropa kanina doon sa tinulungan nating shop. Dito rin pala siya bibili sa pupuntahan nating wholesale kay Agong dito sa Dagupan. So dito rin siya bibili ng piyesa niya. Titingnan natin kung may pulser sila dyan or buong stator. So hindi ko nakita mga katropa yung yung bumili ng stator ng CB125. Marami kasi ng tao sa loob, hindi ako napag-video.
Naiya ako eh. O ano ba? Lumabas naman yung, ano, yung bumili ng CB125 na stator. Malis na yung bata. Ay, o, tignan natin kung nakabili siya. Naiya kasi ako mag-video doon sa loob ng ano. Sa loob ng tindahan. Maraming tao. Naiya ako. Baka sabihin nila nagbablog tayo. So ito na yung shop nila. Andiyan pa kaya? Ginagawa kaya nila? Or tapos na? Medyo natagalan kasi ako dun sa supplier eh. Marami silang mga customer na inasikaso. Andun pa ata. Ginagawa na ata nila yung stator. Oh. Bumili kasi ng stator kanina si ano eh. Kasama nila. Yun, binaklasan nila yung magneto. So yun lang mga katropa yung kanyang problema. Kaya hindi mapalabas yung kuryente. Mababa na yung resistant ng stator ay ng pulser. Kaya hindi nagtitrigger yung kuryente. Pero yung wiring nung mekaniko, tama naman. Good naman yung kanyang wiring. So yun lang mga katropa. Napaka-importanting gumamit tayo ng multitester, test light para mabilis natin ma-pinpoint kung ano yung problema ng motor ng customer, kung bakit walang kuryente, para mabilis nating malaman kung ano ba yung sira, yung CDI ba, wiring o yung pulser. So napaka-importante ng test light tsaka ng multitester sa pagtatrabaho natin.